Dias, Binibining G. Buenos dias mga mag-aaral. Ngayon ay ating saliksikin ang susunod na kabanata ng Naulimitangere na Kabanata 2 na pinamagatang ang binatang si Crisostomo. Bago simulan ang nakapaloob sa kabanata, saliksikin muna natin ang larawang ito. Sa larawang ito, dito matutuklasan sa kabanata na ito ang hindi inaasang pagdating ng binata sa bulwagan at ang pagpapakilala ng karakter ni Crisostomo Ibarra na anak ni Don Rafael Ibarra habang may pagtitipong naganap sa loob ng tahanan ni Kapitan Tiago. Kaya ngayon, naman ay tutuklasin natin ang mga talasalitaang nakapaloob sa ikalawang kabanata upang mas maintindihan natin ang ibig sabihin ng mga salitang ito. Una, bulwagan. Ito ay malaking sili sa pasukan ng isang gusali. Halimbawa, natikilan si Padre Damaso na makita ang binatang kasama ni Kapitan Tiago na papasok sa bulwagan. Ikalawa, komedor. Ito ay isang silid kainan o hapag-kainan. Halimbawa, tumugon sina Ibarra at nagtungo ng komedor. Ikatlo, kapangahasan. Ito ay pagiging matapang at walang takot sa paggawa ng isang bagay. Halimbawa, sinabi ni Ibarra sa mga binibining panay ang sulyap sa kanya, ipagpaumanhin ninyo ang aking ang aking kapangahasan. Hindi ko matiis na hindi magpakilala sa magagandang bilang. Ika-4, siyasatin. Suriin, saliksikin, at imbestigahin. Halimbawa, tinanggal ng paring Dominico ang salamin para siyasating mabuti ang lalaking kaharap. At ang ikalima, karumal-dumal. Ito ay madugo o matinding pangyayari. Halimbawa, isang karumal-dumal na pangyayari ang pagkamatay ng ama ni Crisostomo Ibarra. Sunod ay puntahan natin ang mga tauhan at ang mga papel na ginampanan nila sa kabanata. Una, si Crisostomo Ibarra. Siya ang binatang nag-aral ng 7 taon sa Europa at kasama ni Kapitan Tiago nang dumating siya sa bulwagan. Si Kapitan Tiago. Siya ang nagdaos ng piging bilang pasasalamat sa mahal na Birhen na sa matiwasay na pagdating ni Ibarra. Siya din ay isang matalik na kaibigan ng kanyang ama na si Don Rafael. Si Padre Damaso. Siya ang napakita ng disgusto kay Ibarra at ang nagpahiya sa kanya. Kapitan Pino. Siya ay isang kapitan na nagpakilala sa sarili kay Ibarra at isa din siyang kaibigan nila Kapitan Tiago at ng kanyang ama. Siya din ang nag-imbita kay Ibarra sa pananghalian kinabukasan. At ang ikalima, si Teniente Guevara. Siya ay isa sa mga sumalubog at natuwa sa pagdating ni Ibarra. Sunod nito ay ang mga buod o mahahalagang pangyayari sa kabanata. Una, isang pagtitipon ang naganap sa bahay ni Kapitan Tiago. Isa sa kanyang panauhin ay ang dating kura ng San Diego na si Padre Damaso. Ikadalawa, papasok sa bulwagan si Kapitan Tiago kasama ang isang binata na si Ibarra na siyang ikinatigil ni Padre Damaso. Ikatlo, ipinakilala ni Kapitan Tiago sa kanyang mga panauhin ang binatang si Crisostomo Ibarra bilang anak ng kanyang namatay na kaibigan at kadarating lamang nito galing sa Europa. Ika-4, dahil sa pagkabigla
bigla nang makita si Crisostomo, ay hindi nagawang basbasan ng dalawang pare si Kapitan Tiago. Ika-5. Inabot niya ang kanyang kamay kay Padre Damaso, subalit hindi tuminag sa pagkaupo ang pare. Agad na humingi ng tawad sa Ibarra sa pag-aakalang nagkamali siya sa palagay at napagkamalan lamang ang paring kaharap. Ika-6. Sinagot siya ng pare na hindi ito nagkamali, na mahiya si Ibarra sa tinura ng pura at kusa na lamang binawi ang kamay. Nabigla rin ang tiryente na nakamasi sa biglang pagdating ni Ibarra at hindi nagawang batiin si Kapitan Tiago. Kapito. Nilapitan nito si Ibarra at nagtanong kung tunay na ba siyang anak ni Don Rafael Ibarra. Yumuko si Ibarra sabay ng kanyang paggalang at pagsangayon, habang hindi naman inaalis ni Padre Damaso ang masamang tingin kay Teniente Ibarra. Pagkatapos ng pagpuri nito sa ama ni Ibarra, tumalikod ang Teniente at itinago kay Ibarra ang kalungkutan na dama. Ika-8. Naiwang mag-isa si Ibarra at nagpasyang magpakilala ng pusa sa mga magagandang dilag na panay din ang sulyap sa kanya at nagpaumanhin sa kanyang kapangahasan. Nilapitan din ni Ibarra ang mga lalaking bisita sa pagtitipon at ipinakilala ang sarili, pati na rin ang mga kalalakihan. Ika-9. Isang lalaking nakabihis barong Tagalog na may butones ang nakangiting lumapit kay Ibarra. Siya ay si Kapitan Tito, na taga-Tondo na siya rin kaibigan ni Kapitan Tiago at ng kanyang ama. Niyaya niyang imbitahin si Ibarra kinabukasan ng isang pananghalian, subalit tinanggihan ito ni Ibarra dahil umuwi din siya ng San Diego kinabukasan. At ika-10. Lumapit kina Ibarra at Kapitan Tino ang isang utusan ng Cafe La Campana, isang tanyag na restoran sa panulukan ng Calle Escolta at San Jacinto, at nagsabing handa na ang kanilang pagkain. Muling tumugon sina Ibarra kasabay ang mga panauhin at nagtungo ng komitor. At dito, nagwakas ang mga buod sa kabanata. Ngayon, dahil may idea na kayo kung ano ang mga mahahalagang pangyayari sa kabanata na ito, ang tanong ay, ano nga bang mga isyong nangingibabaw sa loob ng kabanata? Sa ikalawang kabanata ng Noli Me Tangere, nakapanloob dito ang isyong palipunan, sapagkat ipinakita ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal ang kanya-kanyang samahan ng mga kalalakihan at kababaihan sa isang pagtitipon, sa paraang hindi maaaring makihalubilo o makipag-usap ang mga babae at makisali sa mga lalaki. Ito ay namamagitan ng diskriminasyon sa mga kababaihan. Ngunit, pinairan ni Crisostomo ang kanyang ugaling alimangya. Pinatin niya pa rin ang mga babae, pati na rin ang mga lalaki. Pinapakita sa kabanata na ito na dapat pantay-pantay ang pagtrato o ang pagtingin sa dalawang kasarian, maging babae ka man o maging lalaki. At iyon lamang para sa kabanatang ito. Maraming salamat sa iyong pakikiisa at pakikinig. Okay, so magtatanong ang presenter ng bawat grupo. Presenter ng Group 1, ano ang iyong katanungan? Bakit tinanggihan ni Ibarra ang imbitasyon ni Kapitan? Bakit tinanggihan ni Ibarra ang imbitasyon ni Kapitan Tinong? Dahil ano ka na? Yes, okay lang. Kay ano ka na? Gusto mo niya muli o San Diego sa para dili siya na. Bakit gusto niyang umuwi sa San Diego? Ano ang kanyang gagawin doon?
Anybody from the group? Mula sa group 3? Ano ang mahalagang gagawin ni Ibarra? Bakit siya uwi ng San Diego? At ito yung dahilan kung bakit tinanggihan ni Ibarra ang anyaya o panyaya ni Kapitan Tinong. Wala? Ano yung mahalagang gagawin ni Ibarra? Di ba sinabi niya dyan sa ikasyam? Sa ikasyam na pangyayari ng reporter na sinabi, binanggit ng reporter kanina. Kinabukasan, isang pananghalian ang nais ialay ni Kapitan Tinong kay Ibarra, ngunit tinanggihan niya ito. Anong dahilan kung bakit tinanggihan ni Ibarra? Siguro pinabayaan nyo lang reporter na magbabasa. Kayo hindi kayo nagbabasa. Ngayon mag-oral ako. Sige, sino sasagot? Alright, Miss, Tinanggihan po ni Crisostomo Ibarra ang panyaya ni Kapitan Tinong sapagkat uuwi pa siya ng San Diego. Yes, uwi siya ng San Diego. Pero ano yung mahalagang gawin niya doon? Meron ba? Sige daw, go. Bibisitahin niya po ang grave sa iyang papa. Yes, very good. Okay? Bibisitahin niya ang puntod ng kanyang ama. Dapat nag-advance reading kayo. Di ba pinabasa ko na yan advance? Nakaabot na nga kayo ng kabanata 20+. Hindi nyo pa rin yan naalala. So kung nagbigay tayo ng pagsusulit ngayon on the spot, isa yan sa mga question. Nga. Alright, next question. Mula sa presenter ng group 2. Bakit nagulat ang lahat sa pagdating ni Ibarra sa pagtitipon? Bakit nagulat na lahat sa pagdating ni Ibarra sa pagtitipon? Dali, mahurot na yung time. Ano ka lang? Kalit-kalit na siya nitunghan sa bulwagan. Tas wala sila kamalay-malay na naadi anak si Don Rafael. Okay, dahil na-shock sila. Kasi meron palang anak si Don Rafael. Alright, presenter ng group 3. Sino ang magtatanong? Ano ang tinutukoy ni Ibarra na ugaling banyaga na kanyang ginawa? Ang kaugalian Alemanya. Nagpakita siya o pakilala niya iyang sarili. Pinakilala niya o siya na yung maunang lumapit. Kahit lalaki man o babae, para walang diskriminasyon. Kasi dyan sa Kabanata 2, ang isong nangingibabaw dyan, isong panlipunan, which is pinakita ang racial discrimination. Very good. Okay, last question. Question ng presenter ng group 3. Ay, group 4? Sorry, group 4. Sila yung mag-synthesis mamaya. Naging mainit ba ang pagtanggap kay Ibarra sa pagtitipon? Bakit? Naging mainit ba ang pagtanggap kay Ibarra sa pagtitipon? Bakit? O bakit hindi? Bakit hindi? Oo, kasi bigla man ang mga tauhan sa iyang pag-abot sa bulwagan or sa tahanan ni Kapitan Tiago. Tas ang attention sa tanan sa iyang Yes, no, nakafocus lahat. Kasi take note na dito sa Kabanata 2 at kung babalikan natin yung pangyayari sa Kabanata 1, ang dahilan kung bakit nagdaraos ng piging si Kapitan Tiago ay parang pag-welcome kay Crisostomo Ibarra. Di ba tayo nga kung meron darating sa atin na kapamilya, ay magkakaroon tayo ng welcome party. So parang yun ang ginanap ni Kapitan Tiago. Kasi nga magkaibigan si Kapitan Tiago at Don Rafael. At wala namang ibang kapamilya si Crisostomo Ibarra. Kaya ang nangyari ay si Kapitan Tiago ang nagdaraos sa kanya ng isang piging. Okay, palakpakan natin ang tagapag-ulat. Maraming salamat, reporter.
Group 5, mamaya kayo ang mag-synthesis ha.